So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Bato-bato sa langit! Ang matamaan ay wag na wag pong magagalit. Anyway, ito guys. Kasi 'di ba si Sara Duterte nag-resign bilang Department of Education Secretary. Pero wala siyang binanggit na reason kung bakit siya nag-resign. Pero sa ipapakita kong video, ang sabi niya kung bakit daw siya nag-resign, masyado daw pong personal. Aabot daw po ng isang oras, mahabang oras. Ang pag-i-explain niya, kung i-explain niya daw yung kanyang personal reason kung bakit siya nag-resign. So anyway, tinanong din itong si Sara Duterte, on denial ang akla. Oo mga minamahal, napaka-denial po ni VP Inday. To the point na ano yung sabi niya, na hindi naman si First Lady yung reason kung bakit daw siya nag-resign. So kung hindi si First Lady, ang tanong sino? 'Di ba? Kasi wala ka namang sinabing rason puro ka na lang no comment. Pasok ka na sa no comment, kaya ngayon sinasabi mo na personal reason, hanggang doon lang naman yung kaya mo 'Di ba? Ano si House Speaker Martin Romualdez ba? Kulang ba yung budget ng DepEd? Hindi ka ba welcome sa mga teacher kasi nire-red tag mo? Ano yung problema mo bilang Department of Education Secretary? Hindi ka ba masaya sa trabaho mo? Kasi pwedeng ganun 'di ba? Or else, hindi mo talaga nakayanan ang trabaho ng Department of Education kasi yung gusto mo maging Secretary of Defense. Pwedeng ganun. Di ba mga minamahal? Pero anyway, basahin muna natin tong balitang to. Sabi dito sa balita, Sara Duterte clears Liza Araneta Marcos from her DepEd resignation but won't return to cabinet. Alam nyo guys, talagang yan naman talaga yung sasabihin niya. Kung sakaling, nung tinanong siya, si First Lady ba yung reason, malamang sasabihin niya, hindi kasi babanatan siya. Sira na nga yung pangalan niya, masisira pa. Alam nyo naman yung mind gamings dito sa politics. Kaya kung dapat marunong kayong magbasa. 'Di ba marunong kayong tumingin sa mga laro. Sasabihin niya na hindi okay kami ni President Marcos, wala namang problema. Sasabihin niyang ganun, pero yung kanyang kinikilos, yung kanyang action, pagpapakita ba, senyales ba ng pagiging okay? Di ba mga minamahal, isipin nyo na lang, sasabihin niya hindi okay yung relasyon namin ni PBBM, pero sasabihin niya din na yung unity is just a tandem. So ano yung pinupunto mo? Okay kayo ni PBBM pero yung kinikilos mo iba. 'Di ba? So talagang wala bomba talaga itong si Sara Duterte kung mag-isip, kulang-kulang. Anyway, eto basahin natin. Sabi niya dito, no, wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Yan po yung sabi ni VP nung tinanong siya if si First Lady ba yung hand in her departure from the cabinet. Anyway, para hindi tayo eto may video. Panoodin na lang natin tong kanyang sagot. Ito Nilinaw naman niya na walang kinalaman si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagbibitiw sa posisyon. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. So siya na mismo yung umamin, madaming rason kung bakit siya nag-resign. So, ano yung mga rason doon? Para sa akin guys, naniniwala ako, kabilang na din yung awayan dito sa unit team. Oo, kabilang na din yan yung awayan dyan, yung hidwaan, yung hindi din siya gusto ng mga teacher. Kasi, biruin mo, mga teacher, nire-red tag mo. 'Di ba? Tinatawag mong komunistang grupo. So, hindi naman po ganun lahat ng mga teacher no? Tapos, nire-red tag mo sila. Beside, malalim talaga about sa budget,
posibleng sa hindi na siya napagbigyan sa confidential funds na hinihingi niya or nakulimbat niya na di umano, tapos na ano niya na kabi niya na lahat, yung budget, konti na lang yung tinira. Diba? Parang ganun eh. So, wala naman siyang magandang nagawa sa Department of Education. Kaya nga mabuti nga din naman na nag-resign siya. Pero yung pinakapunto natin dito, ano yung mas malalim na reason kung bakit siya nag-resign. 'Di ba? Anyway, continue. Isang mahabang kwento kung kanyang idedetalye ang dahilan ng kanyang pagpapaalam bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Kaya nagbigay na lang siya ng maikling paliwanag tungkol dito. Ano siya merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Bukas So, personal na issue yung kanyang tinutukoy dito. So, meaning, meron siyang ina-ask sa ating president na maybe na hindi ginawa ng ating presidente. Parang ganun eh. Na gusto niya, parang pinapalabas niya na meron na silang naging pag-uusap na ganito dapat pero hindi nangyari. Kung kaya nag-resign siya. Parang ganun yung yung pinapalabas niya na parang si PBBM hindi sumusunod sa kasunduan. Pwedeng ganun. Pero sa akin dito guys, in my own and personal opinion, hindi talaga masaya si Sara Duterte sa kanyang pagiging Department of Education. Dahil in the first place nga, ang gusto niya maging Secretary of Defense. Yun naman talaga yung totoo dyan guys eh. Maging Secretary of Defense, siya yung mismong maging tawag dito, Secretary nga ng Department of Defense. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, bakit mo inaccept yung pagiging Department of Education Secretary kung in the first place, hindi ka masaya, hindi mo gusto yung trabaho mo. Although sinasabi niya na mahal niya daw ang kanyang trabaho bilang Department of Education Secretary, pero yung punto dito, wala kaming nakikita na katiting na pagmamahal. Sinasabi mo lang na mahal mo, pero hindi namin nakikita yung pagmamahal mo. Una na nga dito, yung mga ghost students, yung transpac, yung nasayang na worth 3 billion na pera sa Department of Education, 'di ba? Mga due to the unsettled payment, 'di ba? Tapos yung mga overpriced na yung overpriced na laptop sa panahon pa yun ni Digong, pero dapat kasi sinettled mo na kasi panahon mo na eh. Hindi pa din nasisettled, 'di ba? Ang daming problema ng DepEd, tapos pinapagamit mo pa yung mga eskwelahan para sa mga Kibuloy's rally. So I think nang troll lang siya sa loob ng DepEd, nilimas yung pondo ng DepEd. After nun, nawala ng malimas, ipinasa na kay Sani Angara. Kaya nga, alam nyo, natuwa ako eh sa sinabi ni Sani Angara na dapat tayo yung mag-adjust, hindi yung budget yung mag-adjust. Which is true. Diba dapat talaga sila yung mag-adjust kung ano lang yung nakayanan ng pera, yun lang. Hindi yung manghihingi ka kasi gusto mo meron kang madukot. Mali yun. Wala ka talagang pagmamahal dun. Wala kang sense. As a vice president, pinaglalaruan mo yung mga teacher, inday. Sa totoo lang ang dami kong mga nakausap na na teacher na parang naging sila testing kit. Oo, naging testing kit sila ng DepEd. Yun yung totoo. Pero alam nyo, naaawa ako sa mga teacher natin kasi workloaded sila tapos mga underpaid. Kagaya ng ginawa ni Digong noon. Workloaded yung mga health workers natin tapos underpaid. So, sino yung matutuwa dun? Diba kaya nga pinagbabato ng kamatis ng ng mga health workers itong Department of Health noon? Kasi workloaded, diba? Nasa risk din yung buhay ng ating mga health workers tapos hindi man lang binigyan ng sapat na benepisyo. Anyway, itong going back sa ating topic, kung hindi ka masaya bilang Department of Education Secretary, bakit in-accept mo yung trabaho in the first place? Yun lang yung yung tanong ko dito. Or kung kasi guys, hindi niya din nabanggit itong
si House Speaker Martin Romualdez. So maybe House Speaker Martin Romualdez is one of the main reason also kung kaya nag-resign ka dito sa DepEd. Syempre, hindi niya sasagutin yan. Sasabihin niya, no comment. Alam mo, Apo BBM, mahal kita. Pero hindi ko muna babanggitin yung middle initial mo. Yung mga ganun-ganun. Di ba yung mga pakulo ni Inday? Anyway, yun guys. Nakakatarantado lang. Di ba? So, yun. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.